Samantala, inilibing na kanina ang ilan sa mga nasawi sa Cebu matapos ang pagtama ng malakas na lindol doon. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan na magbibigay ng pinansyal na tulong sa mga naulilang pamilya. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng BTV Cebu Live. Jessie. Dominic, sabay ng pagbuhos ng ulan kanina ay bumuhos din ang luha ng ating mga kababayan dito na nawala ng mga mahal sa buhay. Sa bayan ng Medellin, isang 4 na buwang gulang na bata ang naulila matapos matabunan ng gumuhong bahay ang kanyang kuya at ang kanyang mga magulang. Hindi lang mga tao ang sakay ng mga motor bangka na ito. Sakay din ng 3 bangkay ng mga nasawi sa isla ng Gibitngil dahil sa 6.9 magnitude na lindol noong Martes ng gabi. Ibinaba ang mga kabaong at inihatid sa simbahan para sa isang misa. Pagdating sa sementeryo, pumalahaw sa iyak ang ilan sa mga kaanak at kaibigan ng pamilyang Pilones. Hindi lang isa, kundi 3 miyembro ng kanilang pamilya ang inihatid na sa huling hantungan. Sa kalagitnaan ng iyakan, isang 4 na buwang bata ang walang kamalay-malay na iniwan na siya ng kanyang pamilya. Kinilala ng mga kaanak ang mga nasawi na sina Marwin Pilones, 26 na taong gulang. Asawa niyang si Catherine, 27 taong gulang at ang panganay na anak na si Jacob na 6 na taong gulang. Kwento ng ama ni Marwin, nasa ibabang bahagi ng kanilang bahay ang pamilya ng kanyang anak na mangyari ang lindol. Nabigla ang lahat sa kanilang lugar sa pangyayari. Sigo ko kay dito, sabor bata mo ako gipangita. Dito luyo, ako tuyok dito. Ang inahan ug ang amahan nagtakupo na sa bata ba. Pero ang kato, ilang gitakupan sila ng bata. O pero tabunan sila sir, tabunan sila sa lublak. Sinubukan niyang agad na mailigtas ang pamilya, ngunit binawian agad ng buhay ang 3. Giwali na ako ang amahan ako gibira. Dayon itong iyang anak, atong iyang magwangan ako gibira. Habili lang sir. Ako nang wala lagi siya ba na. Mahirap tanggapin ang nangyari para kay Wilson at sa mga kaanak sa sinapit ng kanilang pamilya. Lalo't hindi pa nila alam kung paano ipapaliwanag sa naiwang paslit ang sinapit ng kanyang mga magulang at kapatid. Anong nahitabo itong kadali rin kayo nga, kalit tayo. Nalagan lang yung mga tao ato, wa magigla mo, kanyo tabang. Buto nga, wagi ko malisan. Ito ako lagi, tuloy rin kabog sila, naghakot sila. Kabilang ang pamilya Pilones sa 12 namatay dahil sa lindol sa bayan ng Medellin. Tiniyak naman ng alkalde na magbibigay ng tulong pinansyal ang LGU sa mga naiwang pamilya. Yes, we are giving cash assistance. In fact, si Senator Tolfo kanina nagbigay ng 20,000 each families. Para dito sa 12 na? Yes po. Sa harap ng munisipyo, tuloy-tuloy ang pagdating at repacking ng relief goods gaya ng pagkain at tubig. May kuryente na rin ang bayan. Ipinapaayos na lang nila ang kanilang water system dahil sa nasira ang 4 sa kanilang water tanker. Dominic, maliban sa pagkain at iba pang mga basic needs, ay kailangan din ng mga apektadong bayan ng karagdagang manpower o tao na tutulong sa kanila sa pag-repack nitong mga relief goods dahil di kakayanin ng kanilang mga tauhan ang pag-repack ng lahat ng mga relief goods na andito. Dahil yung mga tauhan din nila ay biktima rin nitong kalamidad na patuloy na sumusubok sa katatagan ng mga Cebuano. At yan muna ang mga huling balita mula dito sa lalawigan ng Cebu. Balik sa inyo dyan sa studio. Dominic. Alright, maraming salamat Jessie Atienza.